Pagkaraan ng ilang oras, lumipad ang isang helicopter sa paligid ng Yongdongpo. Ang mga bagong recruit ng Metro Union ay nasa sabik na makita ang Necromancer, na kilala bilang #1 problem solver sa buong Korea. Pagkarating ng helicopter, lumabas si Songwoo kasama ang kanyang mga skeleton at ang kanyang mga miyembro sa team, at mukhang na-upgrade ni Songwoo ang kanyang item to the next level. Ang mga bagong recruit na manlalaro sa paligid ng helicopter ay lubos na humanga pagkatapos makita ang pangalawang ranker gamit ang kanilang sariling mga mata. Sinabi ni Han Sok-gu na nag-iba kahit papaano ang pakiramdam ni Songwoo pagkatapos niyang makipaglaban sa mga pirata, at si Gandian Lee ay nagseselos sa mga bagong item ni Songwoo na may mataas na mga rank. Bitbit ni Songwoo ang bagong upgraded na Dwarf Refitted Crossbow Flames sa kanyang kamay. Isa itong legendary rank crossbow na nagpapataas ng kahusayan ng user nito ng 3 puntos at nagbibigay ng bonus na pinsala sa item na 30%. Ang armas na ito ay kayang magpaputok ng hindi nagre-reload, at kung ang mana ay gagamitin bilang mga bala nito, maaari itong magpaputok ng mga fire arrow sa loob ng 1 minuto. Si Songwoo ay nakasuot ng Shadow King's Robe, na kilala rin bilang Dragon Scale. Ito ay legendary item na nagpapababa ng magic damage ng 10%, nagpapataas ng paglaban sa sunog ng 30%, at bonus na item defense ng 30%. Ang gumagamit ay maaaring magtago sa mga anino, ngunit ang kanyang presensya ay makikita kapag siya ay umatake o ang kaaway ay gumamit ng isang kasanayan na detection. Si Songwoo ay nakakuha ng matinding mga titig mula sa mga bagong manlalaro, dahil ang ilan ay naiinggit sa kanya, habang karamihan sa kanila ay tumitingin sa kanya bilang kanilang bayani. Dati nang pinalakas ni Songwoo ang robe ng Shadow King gamit ang leather na nakuha niya pagkatapos patayin ang Drake, at ang crossbow na may puso ng dragon. Si Songwoo ay ganap na nahanda upang maabutan ang rank #1, at ang kanyang mga estatistika ay mukhang kahanga-hanga para sa isang level 90 na character, dahil ang mga upgraded na item ay tumutulong sa kanyang pangkalahatang mga estatistika na tumaas ng malaki. Pagkatapos lumapag, sinamahan si Songwoo at ang kanyang team ng ilang mga tao sa kanilang sasakyan. Sinabi ni Hanho na malaki ang pinagbago ng kanilang kapaligiran sa maikling panahon na ito, at sinabi ni Ji So-yeon na marami ng mga defense structure sa paligid, at pati na rin ang mga manlalaro. Ipinapaalam sa kanila ni Min Hem-song na mayroong higit sa 6,000 mga tao ang dumating upang sumali sa kanila noong mga ilang araw, at mayroon pang ang mga high-rank groups representative sa kanila. Ngunit dahil ang mga representative lamang ang dumating, ang bilang ng kanilang mga manlalaro ay tataas ng malaki kung papayag ang kanilang mga grupo na sumama sa kampo. Iniisip ni Songwoo na ang prosecutor ay tiyak na nahihirapan sa mga araw na ito, ngunit kapag ang isang matatag na pundasyon ay naisaayos, ito ay magiging isang malakas para sa kanilang Metro Union. Tinuturo ni Min Hem-song ang isang bagay sa di kalayuan. Mayroong maraming mga kampo sa direksyon na iyon, na may mga tauhan ng militar na nagbabantay sa lugar. Ipinaalam ni Min Hem-song kay Songwoo at sa kanyang partido na ang lugar ay tinatawag na Rebuilding Alliance, at sila ay mga nakakainis na tao. Si Songwoo ay nagtanong kung sila ay mula sa militar, at si Min Hem-song ay tumugon sa pagsasabing hindi lahat sa kanila ay mula sa militar. Sila ay mga manlalaro mula sa Wheejeongbo at Namyangsu, ngunit dahil ang ilan sa kanila ay mula sa militar, mukhang isinasama nila ang hilagang puwersa ng Gyeonggi sa mga kinatawan ng militar. Malaking puwersa ito, kaya hindi sila nakikinig sa kanilang Metro Union, at nakikigulo lamang sila sa psychological warfare at political maneuver. Parang nandito sila para pigilan ang paglaki ng Metro Union kaysa pumunta dito para makipagtulungan sa kanila. Tinanong siya ni Songwoo kung maaari sila ang magiging sunod na kalaban, at ipinaalam sa kanya ni Min Hem-song na lahat ng nobelang nabasa niya ay may mapanirang pagtatapos kapag may nangyaring ganito. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating sila sa bagong opisina ng Yongdongpo Guild, na mukhang kahanga-hanga. Maraming nagkakagulo pagkapasok sa building. Ang ilang mga lalaking nakasuot ay nagpupumilit sa loob habang sinusubukan ng mga Crusaders na pigilan sila, at hinihiling nilang makilala ang #1 rank. Sinisikap ng mga Crusaders na magalang napigilan sila, ngunit patuloy na nagpupumilit sila. Ang isa sa mga manlalaro sa loob ay nagsabi kay Min Hem-song na hindi nila dapat pinipigilan ang mga manlalaro na makipag-usap sa isa't isa. Sinabi ng lalaki na nasa kawalang katarungan ang dahilan na ito,
kung bakit sila humihingi ng pantay na pagboto laban sa patakaran sa gastos sa pagpapatakbo ng Metro Union upang hindi maging diktador ang Yeongdongpo Guild. Sinasabi sa kanya ni Min Hem-song na wala silang magagawa dahil si Han Kang-suk ang ayaw makipagkita sa kanila. Sinabi ng manlalaro na nakasuit, na sinusubukan nilang i-monopolize ang number 1 rank dahil mayroon na silang necromancer, na ngayon ay nakikipaglaban sa pagitan sa mga pirata. Tinanong siya ni Song-woo tungkol sa kung ano ang kanyang pinag-uusapan, at naalerto ang manlalaro pagkatapos makita si Song-woo ng harapan. Medyo nabigla sila dito, dahil naisip nila na mas matagal pa na panahon para masolusyonan ang problema sa mga pirata. Ipinaalam sa kanila ni Song-woo na pumayag siyang makipagtulungan sa Yeongdongpo Guild ng mag-isa, at walang pumipilit sa kanya na gawin iyon ng anuman. Sinabi ng manlalaro na nakasuit na may hindi pagkakaunawaan sila ni Song-woo, at si Song-woo ay nagtanong sa kanya tungkol sa hindi pagkakaunawaan na ito. Sinabi ng manlalaro na nakasuit na hindi niya naiintindihan ang katotohanan na hindi niya ginagawa ang mga bagay ng may sariling malayang kalooban. Mukha siyang bata kaya madaling lokohin ng iba. Tinitigan siya ni Song-woo ng ilang segundo, at sinabi niyang bibigyan siya ng payo gaya ng binigay niya sa kanya. Pinalakas ni Song-woo ang kanyang aura, at sinabihan siyang magsalita ng maayos sa bawat sandali. Napakamali niya sa pag-iisip na ang kanyang mga pabayang salita ay laging nabibitawan. Sa oras na iyon, lahat ng lalaking nakasuot ay natatakot matapos maramdaman ang power state ni Song-woo. Nagsimula silang umalis at pagkatapos sinabi niya na hindi sila passovers, at sinabihan si Song-woo na pag-isipang mabuti ang sinabi niya sa kanya. Ipinaalam ni Min Hem-song kay Song-woo na iyon ang rebuilding alliance na kanyang sinasabi. Mayroon silang leader, ngunit hindi alam ng Metro Union ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, at patuloy silang nagre-request ng walang anumang kapalit. Sinabi ni Song-woo na mag-ingat kung nakikipagtulungan sila sa mga ganoong grupo, at sinabi ni Min Hem-song na tama siya dahil ang mga bastard gaya ng Evolution Society ay maaaring makalusot sa kanilang mga hanay gamit ang mga naturang madaming grupo. Si Song-woo ay naglalakad ng mag-isa dahil hindi na pinapayagan ang mga regular na miyembro na samahan siya. Pagpasok niya sa isang silid, nakita niya ang isang pagod na prosecutor na nagsasabi na naghihintay siya sa kanya. Sinabi ni Song-woo na hindi maganda ang hitsura niya, at sinabi sa kanya ng prosecutor na napakaraming trabaho ang dapat gawin dahil sa nangangailangan ng maraming atensyon ang pamumuno sa isang mas malaking grupo. Sinabi ng prosecutor na marami pa siyang gustong itanong sa kanya tungkol sa Chinese server, ngunit kailangan muna niyang makipagkita kay Han Kang-suk. Sinabi niya sa kanila na pumunta siya dito dahil sa isang bagay na may kaugnayan sa kapalaran ng Korea, at hindi talaga matukoy ng prosecutor kung sino siya. Iba talaga si Han Kang-suk, at hindi siya sigurado kung matatawag siyang tao. Tumanggi si Han Kang-suk na makipag-usap sa iba, kaya umaasa ang prosecutor na makakausap si Song-woo pagkatapos ng kanilang pag-uusap sa silid. Dahil ang kapalarang iyon ay maaaring isang bagay kung saan nauubos na ang kanilang oras, pareho silang huminto pagkatapos ng ilang hakbang. Lumalabas ang isang malakas na aura sa kanilang paligid, at nakatanggap sila ng abiso na nagsasabi na may hindi kilalang enerhiya na pumapasok sa kanilang paligid. Naalerto si Song-woo dahil wala pa siyang narinig na ganito. Tinanong ni Song-woo ang prosecutor tungkol dito, at sinabi ng prosecutor na wala siyang ideya tungkol dito. Ang isa pang abiso ay nag-pop up, na nagsasabing ang hindi kilalang enerhiya ay nagiging sanhi ng kanilang katawan na matakot, at lahat ng kanilang mga istatistika ay bababa ng isa. Halos hindi makatayo si Song-woo dahil sa debuff na natanggap niya sa paglapit sa kwarto ni Kang-suk. Sinabihan siya ng prosecutor na kailangan nilang magmadali dahil habang tumatagal silang naaapektuhan, lalo itong lumalala. Kasabay nito, natatamaan sila ng isa pang debuff na nagpapababa ng kanilang mga istatistika ng dalawa. Pinuksan ng prosecutor ang pinto kung saan nagpapahinga si Han Kang-suk, ngunit sa loob ng silid, isang kislap ng ilaw lang ang nakikita nila sa ibabaw ng mesa. Biglang lumitaw ang isang fairy na kumakain ng matatamis na cake sa sandaling iyon. Naging alerto ang diwata nang makita niya si Song-woo, at mabilis siyang lumipat sa isang silid kung saan ipinaalam niya kay Han Kang-suk na mayroon itong mga bisita. Bumukas ang pinto ng kwarto, at nataman sila ng isa pang debuff, na nagpapababa sa kanilang mga istatistika ng 4. Sa wakas, si Han Kang-suk ay gumawa ng sarili niyang appearance kasama ang diwata,
at sila Songwoo ay natama ng isa pang debuff, na nagpapababa sa kanilang pangkalahatang istatistika ng 5. Iniisip ni Songwoo na medyo naiiba si Han Kang-suk dahil may aura sa kanyang paligid o baka may nakikita lang si Songwoo. Si Han Kang-suk ay napapalibutan ng hindi kilalang enerhiya na tila ganap na hindi galing sa mundong ito. Nakatanggap si Songwoo ng isa pang abiso na nagsasabing nakakita siya ng isang Diyos, at mayroon siyang kumpletong mga kwalifikasyon upang direktang makilala ang isang Diyos. Si Songwoo ay nakatanggap ng isa pang abiso na ang kapangyarihan ng isang demigod ay naglalagay ng pressure sa kanyang kapangyarihan, na siyang binabawasan ng lahat ng kanyang mga istatistika ng 7. Sinabi ni Han Kang-suk kay Songwoo na mukhang nakita na niya ito. Sinabi niya na nakita na ni Songwoo ang kanyang pagkakakilanlan. Iniisip ni Songwoo na hindi napapansin sa first ranker ang pagiging kalahating Diyos o demigod. In terms sa system classification, siya ay isang 6-star class na lumampas sa 5-star class choices. Walang ideya si Songwoo kung ano ang ibig sabihin ng sistemang ito kapag sinabing demigod. Ito ay maaaring nangangahulugan lamang na siya ay isang demigod na totoo, o marahil ito ay may kaugnayan sa ilang class, o maaari rin itong magkaroon ng ibang kahulugan sa likod nito. Ang prosecutor ay lumabas ng mag-isa dahil hindi siya maaaring manatili doon ng matagal dahil sa epektong ito, at gusto ni Han Kang-suk na makilala si Songwoo sa unang pagkakataon, pero ang makasama si Han Kang-suk ay mas mahirap kaysa sa inaasahan niya. Mayroong isang ganap na pakiramdam ng pagkakaiba, at mahirap kontrolin ang mga emosyon habang nagbabago ito mula sa pagkamausisa hanggang sa pagkamangha. Tinanong ni Han Kang-suk si Songwoo kung gusto niya ng Coke o Sprite. Sinabi ni Songwoo na ayos lang siya sa tubig, habang ang diwata ay nagsalita na gusto niya ng Sprite. Ibinigay ni Han Kang-suk ang Sprite sa kanya at sinabihan niya itong huwag uminom ng marami. Sinabi pa niya na maaaring hindi siya makakalipad kung iinom ng sobra gaya ng dati, ngunit huli na ang lahat dahil ininom niya ito na parang huling inumin na niya. Sinabi ni Han Kang-suk na gusto niyang makilala si Songwoo dati pa, dahil siya ang pinakamalaking bituin ng Korea. Si Songwoo ay kailangan niyang manatiling nakafocus dahil kailangan niyang malaman kung sino si Kang-suk. Una sa lahat, ang kanyang bracelet at 5 singsing ay mukhang mataas ang mga ranggo, kahit na wala siyang mga armas. Mahuhulaan ng kahit sinuman kung gaano kahusay ang kanyang mga item, at ganoon din ang masasabi ni Kang-suk tungkol kay Songwoo sa kanyang mga equipment. Nagpapasalamat si Han Kang-suk kay Songwoo sa pagpunta sa kanya kahit na siya ay sobrang busy, naantig si Kang-suk sa kanyang mga aksyon noon sa Yodo Island Raid, at pinakagusto rin ng diwata na si Sean, ang laban na iyon. Sinabi ni Sean na ang kanyang pangalan ay nakakainis dahil si Kang-suk ang may pinakamasamang sen sa pagbibigay ng pangalan, pero siya ay sumasang-ayon sa kanya, sa sinabi na ang labanan sa isla ng Yodo ay talagang kahanga-hanga. Tinanong ni Sean kung mapapasakay siya ni Songwoo sa Bone Dragon mamaya, at tinanong ni Songwoo si Kang-suk kung isang item si Sean. Sinabi ni Kang-suk na tama siya dahil si Sean ay isang item, ngunit nagalit si Sean pagkatapos nilang tawagin siyang isang item lamang. Tinanong ni Kang-suk si Songwoo kung nakalaro na ba siya noon ng Tamagotchi. Tumataas ang antas ng kaligayahan nito kung papakainin mo ito ng cake at Sprite. Sinabi pa niya na ito ang pinakamahusay na item upang maiwasan ang depresyon. Galit na tinanong ni Sean si Kang-suk kung bakit niya ito tinawag na item, at siya ay mag-iisa lamang buong araw kung wala siya. Sinabi sa kanya ni Kang-suk na sinabi lang niya na mabuti siya para maiwasan ang depresyon. Tinanong ni Songwoo si Kang-suk tungkol sa sinabi niya na magpapabago sa kapalaran ng Korea. Pinalakpakan ni Kang-suk si Songwoo sa pagdiretso sa punto, at nagsimula siya sa pamamagitan ng pagpapaliwanag tungkol sa isang item na nasa kanya. Nakita niya ang prophecy sa pamamagitan ng isang prophecy stone nang nagkataon sa panahon ng pangangaso. Tinawag itong bad ending number 15. Medyo nagbago ang ekspresyon ni Songwoo, at sinabi ni Kang-suk na dapat ay nakita na rin niya ang mga prophecy stone noon. Ang bad ending na nakita ni Songwoo ay isang ascension of a lich at ang paglitaw ng isang world tree. Ipinaalam sa kanya ni Han Kang-suk na mayroong ilang mga prophecy stone, na magsisimula ang hula sa sandaling malaman ng isang manlalaro ang tungkol dito. Ang kailangan mo lang gawin ay hanapin ang kristal na iyon, at ito ay magpapalitaw sa prophecy na iyon.
Dumiretso si Kang Sok sa punto at ipinaalam sa kanya na hindi niya sinasadyang nahawakan ang isang bato ng prophecy at na-activate ang isang bagong hula, at inirerekomende ng quest na tapusin ito gamit ang isang team level na level 27. Nagulat si Sangwoo matapos niyang malaman ang tungkol sa Hell's Door, habang sinabi sa kanya ni Kang Sok na ang level 27 ay walang problema para sa kanya, ngunit ang pangunahing problema ay ang pagkakaroon ng team member. Naglabas si Kang Sok ng isang kristal, dahil malamang na mas mabilis itong ipapakita sa kanya kaysa ipaliwanag ito. Matapos hawakan ito, nakatanggap si Sangwoo ng notification na nagsasaad na nakipag-ugnayan siya sa isang prophecy stone ng Korean server, bad ending. Lumalabo ang paningin ni Sangwoo sa isang maliwanag na kislap ng liwanag, lumilitaw siya sa loob ng isang madilim na espasyo, at parang ang buong mundo ay nababalot ng kadiliman. Pagkaraan ng ilang oras, makikita ni Sangwoo si Kang Sok kasama si Sean. Nakahanap si Kang Sok ng isang prophecy stone sa loob ng tiyan ng isang halimaw na kakapatay lang niya. Sinubukan ni Kang Sok na hawakan ang kristal ng prophecy, ngunit nang hahawakan na niya ito, biglang pumunta ito sa langit. Hinati ng kristal ang kalangitan, at may lumabas na notification na nagsasabing bubukas na ang unang palapag ng pinto ng impyerno. Nagbukas ang Hellgate sa dalawang magkaibang lugar. May mga halimaw na naruroon sa loob ng Hell's Gate na nagliliyab. Nagtataka si Sangwoo kung bakit bumukas ang Hell's Door sa dalawang lugar na magkalayo. Isa-isang nagsimulang bumuhos ang malalakas na halimaw sa mga tarangkahan. Ang mga demonyong ito ay kadalasang fire type, at sinimulan nilang sirain ang mga kalapit na lungsod. Sa loob ng ilang minuto, isang buong lungsod ang nasusunog. Ang isang abiso ay nag-pop up, na nagsasabing ito ang hinaharap na mangyayari kung hindi niya mapipigilan ang Hell's Moving Armor mula sa Hell's Door. Sa paglipas ng panahon, ang Hell's Moving Armor ay sumisipsip sa essence ng lupa at magpapakawala ng mas malakas na apoy. Sa pagsasabing iyon, ang hula ay nagtatapos sa isang maliwanag na kislap ng liwanag. Tinanong ni Kang Sok si Sangwoo kung nakita na niya ang lahat, at sumagot si Sangwoo na oo. Sinabi ni Kang Sok na baka sinusubukan ng larong ito na sirain ang kanilang mundo. Kaya niyang talunin ang anumang uri ng halimaw na aatake sa kanya, ngunit ang Hell's Moving Armor na iyon ay nagbukas ng dalawang pinto na kailangang tapusin sa loob ng nakatakdang oras. Kung hindi nila kayang talunin ang mga ito ng sabay-sabay, patuloy lang silang babangon. Iniisip ni Sangwoo na si Han Kang Sok ay isang solo player, at naisip niya rin na si Sangwoo ay makakarating sa level 27 bukod sa kanyang sarili. Sinabi pa ni Han Kang Sok na ang dalawang armor na iyon ay patungo sa hilaga. Unti-unti silang lumalakas, at darating sila sa Yeongdongpo sa loob ng ilang linggo. Maaari nilang isipin na si Kang Sok ang tanging manlalaro na makakaharap sa kanila. Kaya niyang umalis ng bansa, pero nag-aalok siya na tutulungan sila. Hahatiin niya sa kalahati ang mga reward kay Sangwoo. Iniisip ni Sangwoo na si Han Kang Sok ang humipo sa kristal, na siyang nagpalabas sa dalawang armor na iyon, ngunit hindi niya iniisip na siya ang pangunahing dahilan nito. Maaaring hindi niya kasalanan na nagsimula ang prophecy sa sandaling mahawakan niya ang kristal, ngunit ang paraan ng pagsasabi niya na tutulong siya ay napakalaking ginhawa. Tinanong ni Sangwoo si Kang Sok tungkol sa mga reward, at sinabi ni Han Kang Sok na sa palagay niya ang ibibigay bilang reward ang isang hindi inaasahang legendary item. Sinabi ni Sangwoo na sigurado siyang magkakaroon lamang ng isang item, at sumang-ayon si Kang Sok sa kanya, at sinabing isa lang sa kanila ang makakakuha ng item na iyon. Kaya't hiniling niya kay Sangwoo na makipaglaro sa kanya kung sapat ang kanyang tiwala na mananalo siya dito. Alam na ni Sangwoo ang ugali ng lalaking ito, ini-enjoy ni Han Kang Sok ang magulong mundong ito. Sa sinabi nito, sumang-ayon si Sangwoo sa kanyang kahilingan. Pagkaraan ng ilang oras, sa labas mismo ng pangunahing gusali ng Yeongdongpo, ipinaalam ni Sangwoo sa prosecutor ang tungkol sa mga bagay na napag-usapan nila ni Han Kang Sok. Sinabi ng prosecutor na ang isang kakaibang bagay ay mangyayari pagkatapos ng isa pa. Gusto niyang maniwala na biro lang ang lahat. Sinabi ni Min Hwa-song na totoo ito, dahil ang ulat na natanggap niya mula sa Emergency Wide Range Scouting Team na kanilang ipinadala, ay nagsasabi na isang grupo ng mga halimaw ang nagsimulang sunugin ang rehiyon ng Pyeongtaek at Anzang. Gumagala na sila ngayon, at ang boss monster ay isang armor-type monster, na may 12 ng hellhounds na umaaligid sa paligid.
Ang problema talaga ay ang mga lugar na kanilang nadaanan, dahil ito ay nasunog lahat at walang natira kundi abo. To the extent na wala nang mabubuong life things doon. Medyo natakot ang prosecutor dahil may isang napakalaking banta na darating sa Yeongdongpo, at maaaring hindi sana ito ang kanilang huling hantungan. Pero mukhang hindi nila ito maiiwasan. Iniisip ni Songwoo na hindi nila mahuhulaan ang kilos ng Hell's Armor, kaya kahit ang mga tao sa bayan ng Suwon ay maaaring nasa panganib. Pagkatapos makipaglaban sa mga pirata, kailangan na nilang harapin ang Hell's Armor. Kaya naman nagpasya si Songwoo na makipagtulungan sa number 1 rank, dahil wala siyang ibang pagpipilian. Sinabi ni Songwoo na nagpaplano siyang kumilos ngayon dahil habang naghihintay sila, mas lalakas ang kanilang mga kaaway. Sinabi sa kanya ng prosecutor na tutulungan sila sa paglikas sa mga tao sa bayan ng Suwon, at iniisip niya na nakakadismaya ito. Dahil ang tanging magagawa niya ay magtrabaho sa likod tulad nito, pero sa ngayon kailangan niyang lumakas sa ilalim ng kanyang anino at magpadala ng mga may kakayahang lumaban. Bagamat maaaring magbago ang mga bagay kung magagawa nilang mapalakas ang Metro Union, sa halip na maniwala sa misteryosong si Han Kang-sok. Mas mainam na ganap na suportahan si Songwoo ngayon.